Kasalanan mo ito, Felicity. Kung hindi ka ba naman isang inutil na asawa, hindi hahanap ng init sa ibang kandungan ng anak ko. Tingnan mo ang ginawa mo kay Marco. Ang tinig ni Madam Imelda ay tila isang matalim na balisong na humiwas sa katahimikan ng pasilyo ng ospital. Ngunit bago pa man dumating ang sandaling iyon, bago pa man naging kulay asul at puti ang paligid, ang mundo ni Felicity ay nakakulong sa loob ng isang maliit at madilim na silid kung saan ang tanging liwanag ay ang malamlam na bombilya sa ibabaw ng kanyang makinang panahi. Sa mga oras na yon, 2:00 na ng madaling araw, namamanhid na ang kanyang mga daliri, ngunit hindi siya tumitigil. Hawak niya ang isang midnight blue na suit, isang obra maestra na binuo niya sa loob ng 3 buwan. Bawat tahi, bawat hibla ng sinulid, at bawat pagsusumikap na mailapat ang bawat butones ay puno ng panalangin. Panalangin na sana, sa kanilang 5th anibersaryo, ay muling mapansin ni Marco ang kanyang halaga, na sana ang regalong ito na pinagpuyatan niya ng husto ay maging tulay upang maibalik ang tamis ng kanilang pagsasama na unti-unti nang nilalamon ng lamig ng kawalan ng imik. Dahan-dahan niyang itinutusok ang karayom sa makapal na tela ng kwelyo. Ang bawat paghatak ng sinulid ay tila paghatak din sa kanyang pag-asa. Napangiti siya ng bahagya habang iniisip ang mukha ni Marco kapag nakita ang kanyang ginawa. Ngunit ang nangiting iyon ay agad na nabura nang biglang tumunog ang kanyang telepono sa ibabaw ng mesa. Ang panginginig ng aparato sa kahoy na ibabaw ay lumikha ng isang nakakabagabag na ingay na tila isang babala. Nang sagutin niya ang tawag, ang boses ng isang nurse ang bumulaga sa kanya. Mrs. Santos, ang asawa niyo po, si Mr. Marco Santos. Isinugod po siya rito sa San Sebastian Medical Center. Inatake po siya sa puso sa loob ng isang motel. Ang karayom na hawak ni Feli ay bumaon ng malalim sa kanyang hintuturo. Hindi niya naramdaman ang hapdi ng sugat, ngunit ang pagpatak ng pulang dugo sa puting linyang tinatahi niya ay tila isang masamang pangitain. Ang suit na simbolo ng kanyang pag-ibig ay nabahira ng dugo. Ang motel? Bakit naroon si Marco? Ang paalam nito ay may mahalagang meeting sa labas ng lungsod. Pagdating niya sa ospital, ang bawat hakbang niya sa makinis na sahig ay tila paglakad sa ibabaw ng nagbabagang uling. Hingal na hingal siya, ang kanyang buhok ay gulo-gulo, at ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Ngunit bago pa man siya makarating sa tapat ng silid ni Marco, isang pamilyar na bulto ang nakita niyang nagmamadaling lumabas mula rito. Isang babaeng nakasuot ng maikling pulang damit, tila litong-lito, at pilit na itinatago ang kanyang mukha sa likod ng malaking salamin. Ang amoy ng pabango nito, isang matamis at masangsang na amoy ng jasmine, ay naiwan sa hangin habang mabilis itong naglalakad palayo. Hindi na nagawa ni Felicity na habulin ang babae dahil sa paglabas ni Madam Imelda mula sa kabilang direksyon. Ang kanyang biyanan ay tila isang reyna na handang pumatay upang mapangalagaan ang kanyang dangal. Bago pa man makapagsalita si Felicity, isang malakas na sampal ang dumapos sa kanyang pisngi. Ang tunog ng palad na tumama sa balat ay umalingaw-ngaw sa buong pasilyo. Ang lakas ng impact ay naging sanhi upang mapalingon ang ulo ni Felicity sa isang tabi, habang ang kanyang paningin ay pansamantalang nagdilim. Ang lasa ng kalawang, ang lasa ng sarili niyang dugo sa loob ng kanyang labi, ang tanging naramdaman niya sa mga sandaling iyon. Madam, ano pong nangyari? Pabulong na tanong ni Felicity habang ang kanyang kamay ay nanginginig na nakahawak sa kanyang namumulang pisngi. Huwag mo akong Madam, ikaw na babae ka, wala kang silbi. Sigaw ni Imelda, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Kung marunong ka lang mag-alaga ng asawa, kung hindi ka lang mukhang katulong na palaging nakasubsob sa pananahi, hindi sana maghahanap ng ibang babae si Marco. Ngayon, dahil sa stress na ibinibigay mo sa kanya, dahil sa pagiging pabaya mo, nakahandusay siya riyan,
Ikaw ang may kasalanan kung bakit siya na-stroke. Ang bawat salita ni Imelda ay tila mga pako na ibinabaon sa puso ni Felicity. Pakiramdam niya ay unti-unting gumuho ang kisame ng ospital sa kanyang ibabaw. Ang lahat ng sakripisyo niya sa loob ng 5 taon, ang paglimot sa sarili niyang pangarap, ang pagtitiis sa mga pangiinsulto ng pamilya Santos, ang gabi-gabing paghihintay kay Marco na laging lasing o wala sa mood. Lahat ng yon ay itinapon sa basura sa isang iglap lamang. Inatake siya. Habang kasama ang ibang babae, madam, tugon ni Felicity, ang kanyang boses ay basag na basag. Bakit po ako ang may kasalanan? Ako po ang asawa na naghintay sa bahay habang siya ay... Tumahimik ka! Muling sigaw ni Imelda, sabay damba sa damit ni Felicity. Huwag na huwag mong dudungisan ang pangalan ng anak ko sa harap ng mga tao. Ang anak ko ay isang biktima. Biktima ng isang asawang hindi marunong magpanatili ng apoy sa kanilang kama. Marahas na itinulak ni Imelda si Felicity, kaya napasandal ang huli sa malamig na pader. Ang bawat hibla ng lakas ni Felicity ay tila nawala. Napatingin siya sa sahig, sa kanyang mga kamay na may bahid pa rin ng tuyong dugo mula sa pagkatusok ng karayom kanina. Ang sakit sa kanyang pisngi ay wala pa sa kalahati ng sakit na nararamdaman niya sa loob ng kanyang dibdib. Para siyang isang piraso ng tela na sa pilitang pinunit. Bawat hibla ay naghihiwalay. Bawat tahi ay kumakalas. Sa loob ng silid, nakita niya si Marco sa pamamagitan ng maliit na salamin sa pinto. Ang lalaking pinag-alayan niya ng lahat ay nakahiga roon, walang malay, tila isang rebulto ng kanyang sariling pagkakamali. At sa labas, ang kanyang biyanan ay nagpatuloy sa pagbubuga ng lason. Makinig ka sa akin, Felicity. Sambit ni Imelda sa isang mas mababang tono, ngunit mas nakakapanghilakbot. Lumapit siya sa mukha ni Felicity hanggang sa maramdaman ng huli ang mainit na hininga nito. Ang iyong anak na si Sofia, kailangan niya ng dialysis, di ba? Kailangan niya ng operasyon sa ibang bansa para mabuhay? Isang salita ko lang sa ospital na ito, isang pirma ko lang sa tseke, mawawala ang lahat ng suportang ibinibigay ko sa batang iyon. Nanigas ang buong katawan ni Felicity. Ang kanyang anak ang kanyang tanging buhay. Madam, huwag niyo pong idamay ang bata. Parang awa niyo na. Kung ganoon, pirmahan mo ito. Inabot ni Imelda ang isang dokumento mula sa kanyang mamahaling bag. Isang affidavit. Isasaad mo rito na ang lahat ng nangyari kay Marco ay dahil sa iyong kapabayaan, na ikaw ang dahilan ng kanyang pagbagsak. Kapalit nito, itutuloy ko ang pambayad sa pagpapagamot ni Sofia. Pero mula ngayon, hindi ka na asawa rito. Isa ka na lamang katulong na kailangang magbayad ng utang na loob habang buhay. Tiningnan ni Felicity ang ballpen na inabot sa kanya. Ang bigat nito sa kanyang kamay ay tila bigat ng 1,000 tanikala. Lumingon siya sa bintana ng ospital kung saan unti-unti nang sumisilip ang liwanag ng umaga. Ngunit sa kanyang paningin, ang lahat ay nananatiling madilim. Hanggang kailan ko ba kailangang tahin ang mga pangarap para sa isang taong matagal na palang naggupit sa aming sumpaan? Hanggang kailan ako mananatiling isang anino na tinatapakan ng mga taong pinaglingkuran ko ng buong puso? Sa bawat patak ng luha na bumabasa sa dokumentong nasa kanyang harap, alam ni Felicity na ang kanyang lumang buhay ay formal nang natapos. Ngunit sa ilalim ng kanyang pait, sa likod ng kanyang paghikbi, may isang maliit at malamig na apoy na nagsimulang magliyab. Isang apoy na hindi pa alam ni Imelda na balang araw ay susunog sa buong kaharian ng kasinungalingang itinayo nila. Dahan-dahan niyang itinapat ang dulo ng ballpen sa papel. Habang ang boses ng nurse ay muling umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, nagpapaalala sa kanya na ang telang kanyang hinabi ay hindi kailanman magiging buo muli sa parehong paraan. Ang bawat kiskis ng basahan sa malamig na sahig ng mansyon ay tila pagkayod sa sariling balat ni Felicity. Hindi na siya ang reyna ng tahanang ito. Hindi na siya ang asawang iginagalang na
na naghihintay sa bintana. Sa loob ng isang gabi, ang kanyang korona ay pinalitan ng isang madungis na apron at ang kanyang pangalan ay naging isang bulong na lamang ng kahihiyan sa bawat sulok ng malawak na bahay ng mga Santos. Ang sikat ng araw na tumatagos sa malalaking bintana ay hindi nagbibigay ng init, kundi naglalantad lamang sa bawat butil ng alikabok na kailangang linisin ni Felicity. Namamanhid ang kanyang mga tuhod sa matagal na pagluhod, ngunit mas manhid ang kanyang puso. Ang amoy ng matapang na chlorine at sabon ay humahapdi sa kanyang ilong. Pilit na binubura ang alaala ng bango ng mga telang sutla na dati ay katuwang niya sa paglikha. Bilisan mo riyan, Felicity. Huwag mong hintayin na matuyo ang dumi sa tiles. Tulad mo, ang dumi ay hindi dapat hinahayaang manatili sa paningin ko. Ang matalim na boses ni Madam Imelda ay nagmula sa itaas ng hagdanan. Nakasuot ito ng isang mamahaling robe. Hawak ang isang tasa ng kape na tila walang bakas ng pagod mula sa nangyari sa ospital kagabi. Tumigil sandali si Felicity. Ang kanyang mga kamay na basang-basa ng tubig ay nanginginig. Opo, madam. Malapit na po akong matapos dito. Kumusta po? Kumusta po si Sofia? Maaari ko po ba siyang makita bago siya dalhin sa dialysis? Dahan-dahang bumaba si Imelda, ang tunog ng kanyang tsinelas sa bawat baitang ng hagdan ay tila isang mabagal na martsa ng hatol. Huminto siya sa harap ni Felicity at tiningnan ito mula ulo hanggang paa na may halong pandidiri. Ang anak mo? Huwag kang mag-alala. Nasa mabuting kamay siya. Mas mabuting kamay kaysa sayo. At huwag mong kalilimutan, Felicity, naroon siya sa ospital dahil sa pera ko. Bawat patak ng gamot na dumadaloy sa kanyang ugat ay galing sa bulsa ko. Kaya huwag mo akong tatanungin kung kailan mo siya makikita. Makikita mo siya kapag nasiyahan ako sa trabaho mo. Yumuko si Felicity. Ang kanyang mga luha ay pilit na pinipigilan. Ang utang na loob ay isang tanikalang mas mabigat pa sa anumang bakal. Alam niya na ginagamit ni Imelda ang buhay ng kanyang anak upang pasunurin siya, ngunit wala siyang magawa. Si Sofia ang kanyang kahinaan at si Sofia rin ang kanyang tanging dahilan upang huminga. Pumunta ka sa basement pagkatapos mo riyan. Utos ni Imelda habang humihigop ng kape. May mga bagong tela na dumating. Kailangan mong tapusin ang 10 disenyo para sa darating na fashion gala sa susunod na buwan. At tandaan mo, Felicity, ang mga disenyong yon ay lalabas sa ilalim ng pangalan ko. Ikaw ay anino lang, isang multong nananahi sa dilim. Kapag may nakakaalam na ikaw ang gumawa ng mga iyon, alam mo na ang mangyayari sa suporta para kay Sofia. Opo, madam. Gagawin ko po ang lahat. Mahinang sagot ni Felicity. Ang basement ng mansyon ay isang malamig at madilim na silid na puno ng mga lumang kahon at mga rolyo ng tela. Dito itinayo ni Imelda ang munting bilangguan ni Felicity. Sa gitna ng silid ay ang kanyang lumang makinang panahi, ang tanging bagay na nagpapaalala sa kanya kung sino siya dati. Ang bawat pag-apak niya sa pedal ng makina ay tila isang buntong hininga ng pagtitiis. Habang hinahawakan ni Felicity ang isang pulang telang velvet, biglang bumukas ang pinto at pumasok si Marco. Nakaupo na ito sa isang wheelchair. Ang kalahati ng kanyang katawan ay tila mahina pa rin mula sa pagkakastroke. Ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pamilyar na pagmamataas at kawalang pakialam. Marco, sambit ni Felicity, ang kanyang puso ay biglang kumitid. Gusto niyang lapitan ang asawa. Gusto niyang itanong kung bakit nagawa nito ang lahat. Kung bakit nito hinayaang itrato siya ng ganito ng sariling ina. Ngunit tiningnan lamang siya ni Marco nang may halong puot. Huwag mo akong lalapitan, Feli. Sabi ni Mama, ikaw ang dahilan kung bakit ako naging ganito. Sabi niya, palagi mo akong binibigyan ng problema, kaya ako napunta sa motel na yon para lang makahinga. Kasalanan mo ang lahat ng ito. Marco,
Paano mo nasasabi iyan? Alam mong mahal na mahal kita. Alam mong wala akong ginawa kundi ang magsilbi sa inyo ni Sofia. Ang boses ni Felicity ay puno ng pagsusumamo. Mahal? Ang pagmamahal mo ay tila isang sakal, Feli. Napakasakal mo. Kaya huwag kang magreklamo kung naririyan ka sa basement. Bagay ka lang dyan. Ang bawat salita ni Marco ay tila isang sampal na mas masakit pa sa sampal ni Imelda sa ospital. Inikot ni Marco ang kanyang wheelchair at lumabas ng silid ng hindi man lang lumingon. Naiwan si Felicity sa gitna ng katahimikan ng basement. Ang bawat salita ng kanyang asawa ay tila mga anay na unti-unting kumakain sa kanyang pagkatao. Ito ba ang lalaking ipinaglaban niya laban sa sarili niyang pamilya? Ito ba ang ama ng kanyang anak? Sa loob ng ilang oras, nanatiling nakaupo si Felicity sa harap ng makina, hindi gumagalaw. Tanging ang tunog ng pagpatak ng kanyang luha sa mesa ang maririnig. Ngunit sa gitna ng kanyang pagluksa, napansin niya ang isang maliit na bagay sa ilalim ng mesa. Isang lumang cellphone na tila naiwan ng isa sa mga katulong o nakatago roon. Dali-dali niya itong kinuha. Ang kanyang unang naisip ay tawagan ng ospital para malaman ang kalagayan ni Sofia. Ngunit bago pa man niya mabuksan ang aparato, narinig niya ang mabibigat na hakbang ni Imelda na pababa sa basement. Felicity! Bakit tumigil ang tunog ng makina? Nagpapahinga ka na naman ba? Ang boses ni Imelda ay puno ng hinala. Mabilis na isinilid ni Felicity ang cellphone sa loob ng kanyang damit, malapit sa kanyang puso. Ang kanyang kaba ay tila isang tambol na nagwawala sa loob ng kanyang dibdib. Pumasok si Imelda at tiningnan ang paligid. Akin na ang cellphone mo, biglang sabi ni Imelda. Ang kanyang kamay ay nakalahad. Madam, wala po akong cellphone, sagot ni Felicity. Pilit na pinatatatag ang boses. Huwag mo akong lokohin. Alam kong may itinatago ka. At mula ngayon, wala kang karapatang makipag-usap sa kahit sino. Ibibigay mo sa akin ang lahat ng gadget mo o ititigil ko ang operasyon ni Sofia sa susunod na linggo. Napilitang ilabas ni Felicity ang lumang cellphone na nakuha niya, pati na rin ang kanyang orihinal na telepono na kinuha ni Imelda kagabi. Pakiramdam niya ay tuluyan na siyang pinutulan ng dila at tenga. Wala na siyang ugnayan sa labas. Siya ay tuluyan ng naging isang bilanggo sa ilalim ng lupa. Mabuti, sabi ni Imelda habang nakangiti ng mapakla. Ngayon, magtrabaho ka. Gusto kong makita ang unang disenyo bago lumubog ang araw. At tandaan mo, bawat tahi mo ay katumbas ng bawat minuto ng buhay ng anak mo. Nang makaalis si Imelda, ang basement ay muling binalot ng katahimikan. Ngunit sa pagkakataong ito, ang katahimikan ay may kasamang bago. Isang malamig na determinasyon. Tiningnan ni Felicity ang telang nasa harap niya. Kung ang pananahi ang magiging paraan upang makaligtas ang kanyang anak, tatahiin niya ang langit at lupa. Pero sa bawat tusok ng karayom, hindi na lang pag-ibig ang kanyang itinatahi. Kasama na nito ang bawat sakit, bawat insulto, at bawat kasinungalingan ng pamilya Santos. At balang araw, ang telang ito na kanyang binubuo ay magiging isang bitag na hindi nila matatatakasan. Habang nagsimulang muling umingay ang makina sa loob ng silid, isang maliit na piraso ng papel ang nahulog mula sa rolyo ng tela. Isang business card ng isang taong hindi niya inaasahan. Ang bawat guhit ng lapis sa lumang papel ay tila pag-ukit sa sariling kaluluwa ni Felicity. Sa loob ng madilim at maalikabok na basement, ang tanging maririnig ay ang gasgas na tunog ng kanyang paghinga at ang manakanakang pag-iktad ng kuryente sa pundidong bumbilya sa itaas. Wala na ang kislap sa kanyang mga mata. Tanging ang refleksyon na lamang ng isang babaeng hindi na niya kilala ang nananatili sa bawat anino. Ang kanyang mga daliri na dati ay malalambot at bihasa sa paghaplos ng mamahaling seda, ngayon ay puno na ng mga kalyo at maliliit na sugat mula sa walang tigil na pagtahi.
Ngunit mas masakit ang sugat na hindi nakikita. Ang unti-unting pagbura sa kanyang pangalan bilang isang tao, bilang isang alagad ng sining. Bumukas ang pinto sa itaas, at ang liwanag mula sa labas ay tila isang malupit na paalala ng mundong hindi na niya kabilang. Ang tunog ng marahas na pagbaba ng mga hakbang sa hagdan ay sapat na upang manginig ang kanyang balikat. Alam niya ang boses na yon. Alam niya ang amoy ng mamahaling pabango na tila lason na humahalo sa hangin ng kanyang bilangguan. Ipakita mo sa akin ang mga sketch, Felicity. Huwag mong sabihing nag-aaksaya ka na naman ng oras sa pag-iyak. Ang bawat salita ni Madam Imelda ay tila latigo na humahampas sa katahimikan. Inabot ni Felicity ang mga papel na puno ng kanyang mga disenyo. Ang mga ito ay bunga ng kanyang mga pangarap, ng kanyang mga gabing walang tulog, at ng bawat pait na nararanasan niya. Kinuha ito ni Imelda nang walang pasasalamat. Tila ba ito ay mga basura lamang na napulot sa tabi. Not bad. Pero kailangan nating baguhin ang kwelyo nito. Masyadong probinsyana ang dating. Alam mo naman ang taste ng mga kliyente ko sa Makati, di ba? Gusto nila ng elegance, hindi itong drama mo, sabi ni Imelda habang binubura ang pirma ni Felicity sa ibaba ng sketch. Gamit ang sariling panulat, inilagay ni Imelda ang kanyang malaking pirma. Imelda Santos Designs. Madam, iyan po ang paborito kong disenyo. Iyan po ang inilaan ko. Para sana sa... Para kanino? Para sa'yo? Tumawa ng mapakla si Imelda. Hiya, magising ka sa katotohanan. Sino ba ang titingin sa gawa ng isang babaeng itinaboy ng sariling asawa? Sino ang bibili ng gawa ng isang Felicity? Wala. Pero kapag pangalan ko ang nakalagay rito, nagiging ginto ang bawat hibla. Be grateful, Felicity. At least, ang talent mo ay nagagamit para mabayaran ang utang mo sa akin. Nanatiling nakayuko si Felicity. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang bawiin ang kanyang mga anak ng isip. Ngunit ang imahe ni Sofia na nakahiga sa kama ng ospital ang nagpatahimik sa kanya. Ang kanyang sining ang naging kapalit ng hininga ng kanyang anak. Nang makaalis si Imelda, isang mahinang tunog ang naririnig ni Felicity mula sa maliit at mataas na bintana ng basement na nakaharap sa hardin. Ito ang tunog ng tawanan ng isang bata. Sofia! Bulong ni Felicity. Dali-dali siyang tumayo at tumuntong sa isang lumang kahon upang makasilip sa maliit na siwang. Doon, sa ilalim ng puno ng mangga, nakita niya si Sofia na nakaupo sa isang wheelchair, itinutulak ng isang bagong yaya. Ang bata ay mukhang masigla, kahit medyo maputla pa rin. Ang bawat hagik-hik nito ay tila isang himig ng anghel na bumabasag sa pader ng kanyang pagdurusa. Mama, nasaan si Mama? Narinig niyang tanong ni Sofia sa yaya. Nasa malayo ang mama mo, Sofia. Sabi ni Lola Imelda mo, kailangan niyang magtrabaho para sa gamot mo. Kaya wag mo na siyang hanapin, ha? Sagot ng yaya sa isang malamig na tono. Napatakip ng bibig si Felicity upang hindi ko mawala ang kanyang hikbi. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihing narito lang siya. Ilang metro lang ang layo mula sa kanyang minamahal. Ngunit ang bawat kilos niya ay binabantayan. Alam niyang kapag nagpakita siya, gagamitin ni Imelda ang pagkakataong yun upang tuluyan siyang ilayo sa bata. Bumalik siya sa kanyang upuan. Ang kanyang mga kamay ay muling humawak sa karayom. Sa bawat tusok, tila tinatahi niya ang sarili niyang puso. Tiis, Feli. Para kay Sofia, paulit-ulit niyang sabi sa sarili. Lumipas ang mga oras at ang gabi ay muling bumalot sa mansyon. Binuksan ni Felicity ang isang maliit na telebisyon sa sulok. Isang lumang unit na tanging ang channel ng balita lamang ang malinaw. Habang nananahi, biglang lumabas ang isang espesyal na ulat tungkol sa nalalapit na Philippine Fashion Excellence Awards. And now, for our Designer of the Year nominee.
Ang babaeng muling nagpabilib sa buong bansa sa kanyang Midnight Collection. Walang iba kundi si Madam Imelda Santos. Nabitawan ni Felicity ang telang hawak niya. Sa screen, nakita niya ang kanyang paboritong disenyo, ang suit na may midnight blue na tela, ang mismong disenyong kinuha sa kanya ni Imelda kanina. Ngunit ngayon, suot ito ng isang sikat na modelo. Habang si Imelda ay nakatayo sa tabi nito, nakangiti at tumatanggap ng masigabong palakpakan mula sa mga elite ng lipunan. Ang bawat tahi ng koleksyong ito ay hango sa aking sariling karanasan at hirap, sabi ni Imelda sa interview, habang ang kanyang mga mata ay tila kumikislap sa kasinungalingan. Ito ang bunga ng aking puso. Nanginginig ang buong katawan ni Felicity habang pinapanood ang babaeng nagnakaw ng kanyang buhay at dangal. Ang sining na binuo niya sa loob ng dilim ay naging liwanag ng isang magnanakaw. Ngunit hindi iyon ang pinakamasakit na bahagi. Sa huling bahagi ng interview, tinawag ni Imelda si Marco. Lumabas ang asawa ni Felicity, nakasuot din ng isa sa mga disenyong binuo niya at humalik sa pisngi ng kanyang ina. "I am so proud of my mother," sabi ni Marco sa camera. Siya ang tunay na haligi ng sining sa pamilyang ito, hindi tulad ng iba na marunong lang sumira ng dangal. Ang bawat salita ni Marco ay tila isang lason na direktang tumama sa ugat ni Felicity. Ang kanyang asawa, ang ama ng kanyang anak, ay kasama sa pagpapakalat ng kasinungalingang siya ay walang silbi. Habang ang palakpakan sa TV ay patuloy na umaalingaw-ngaw, dahan-dahang kinuha ni Felicity ang business card na nahulog mula sa tela kanina. Ito ay isang card mula sa isang sikat na fashion critic, isang taong dati ay humanga sa kanyang mga gawa noong nagsisimula pa lamang siya. Tiningnan ni Felicity ang screen ng telebisyon, pagkatapos ay ang business card sa kanyang kamay. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng luha, ngayon ay nagningas ng isang bagong uri ng apoy. "Gusto niyo ng drama? Ibibigay ko sa inyo ang dula na hindi niyo malilimutan," bulong ni Felicity sa gitna ng katahimikan ng basement. Biglang namatay ang ilaw sa buong mansyon. Sa gitna ng dilim, tanging ang tunog ng isang malakas na kalabog mula sa itaas ang narinig. Isang tunog na tila may kung anong nabasag na mahalaga sa silid ni Imelda. Ang bawat paghinga mo sa loob ng mansyong ito ay nagdadala ng malas, Felicity. Hindi mo ba napapansin? Kahit ang kuryente ay tila natatakot sa dilim ng iyong kaluluwa, ang boses ni Madam Imelda ay tila isang malamig na hangin na dumaan sa batok ni Felicity sa gitna ng kadiliman. Ang tunog ng pagkabasag ng mamahaling florera sa itaas kanina ay tila naging hudyat ng panibagong pagsalakay. Sa loob ng basement, nanatiling nakatayo si Felicity. Hawak ang business card na tila ito ang kanyang tanging sandata laban sa gabi. Nang bumalik ang kuryente, ang biglang pagliwanag ng silid ay tila isang sampal sa kanyang mga matang namumugto. Nakatayo si Imelda sa bukana ng hagdan. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding pagkairita. Sa likod niya ay si Marco, na bagaman nakaupo sa wheelchair, ay may bakas ng pandidiri sa kanyang tingin habang nakatingin sa kanyang asawa. "Hindi ko po sinasadya ang nangyari sa itaas, madam," mahinang sabi ni Felicity, kahit alam niyang wala naman siyang kinalaman sa pagkakabasag ng anuman sa labas ng kanyang silid. "Talagang hindi mo sinasadya? O baka naman ang iyong inggit ang siyang nagpapagalaw sa mga bagay-bagay rito? Inggit dahil ako ang nakatayo sa ilalim ng spotlight habang ikaw ay nabubulok dito sa ilalim ng lupa." Lumakad si Imelda papalapit. Ang bawat dagan ng kanyang takong sa semento ay tila pagdurog sa puso ni Felicity. "You are a poison, Felicity." Kaya kainiwan ni Marco sa motel na yon dahil mas pipiliin pa niyang mamatay sa piling ng iba kaysa mabuhay sa piling ng isang katulad mong nakakasakal. Ang bawat salita ay tila isang laso na dahan-dahang nananalaytay sa mga ugat ni Felicity. Ang kanyang lalamunan ay tila tinik na tuyo. Ang bawat paglunok
ay nagdudulot ng hapdi. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin na siya ang tunay na nagmamahal. Ngunit ang kanyang dila ay tila nakagapos ng hindi nakikitang mga tanikala. Marco, ganyan din ba ang tingin mo sa akin? Tanong ni Felicity. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng kahit maliit na kislap ng pagkilala mula sa kanyang asawa. Ngunit umiwas ng tingin si Marco. Sabi ni Mama, noong mga oras na nakikipaglaban ako sa kamatayan, wala ka raw doon. Sabi niya, mas inuna mo raw ang pananahi kaysa sumama sa ospital nung unang tinawagan ka. You're heartless, Feli. Ang tanging mahal mo lang ay ang mga tela mo. Napahawak si Felicity sa gilid ng mesa upang hindi mabuwal. Ang kasinungalingan ay tila isang higanting alon na tumangay sa kanya sa gitna ng laot. Siya na tumakbo ng halos mawalan ng hininga patungo sa ospital. Siya na tinitiis ang gutom at puyat para lamang sa pamilyang ito. Ngayon ay pinalalabas na isang walang pusong asawa. Iyan ang totoo, Felicity. Dagdag ni Imelda nang may mapait na ngiti. At huwag mong isiping kakampi sa'yo ang anak mo. Kanina, habang wala ka, ipinakita ko kay Sofia ang mga litrato mo noong bago ka pa naging Santos. Ang mga litrato ng iyong kahirapan, ang iyong pagiging desperada. Sinabi ko sa kanya na ang kanyang ina ay may sakit sa isip at iyon ang dahilan kung bakit hindi kanya pwedeng makasama. Na baka saktan mo siya dahil sa sama ng loob mo sa mundo. Hayop! Ang tanging salitang lumabas sa bibig ni Felicity sa isang boses na tila nanggagaling sa kailaliman ng isang libingan. Anong sabi mo? Ang boses ni Imelda ay biglang tumaas. Tila isang babala ng paparating na bagyo. Hayop ang turing niyo sa akin. Pero mas masahol pa kayo sa hayop dahil ginagamit niyo ang isang bata para sa inyong kasamaan. Sa pagkakataong ito, hindi na napigilan ni Felicity ang kanyang sarili. Ang kanyang tinig ay umalingaw-ngaw sa apat na sulok ng basement, isang tunog na puno ng pait at matagal na kinalimutang lakas. Isang malakas na sampal ang muling dumapo sa pisngi ni Felicity, mas matindi kaysa noong nasa ospital sila. Ang impact ay naging sanhi upang tumama ang kanyang ulo sa gilid ng cabinet. Isang mainit na likido ang naramdaman niyang dumaloy mula sa kanyang sentido, ngunit hindi niya ito pinansin. Huwag mo akong susubukan, Felicity. Bulong ni Imelda, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Bukod sa pagpapatigil ng dialysis ni Sofia, sisiguraduhin kong sa isang mental hospital ang tuloy mo. Sino ang paniniwalaan ng mga tao? Ang tanyag na si Imelda Santos o ang baliw na asawa ni Marco Santos? Lumabas si Imelda kasama si Marco. Iniwan si Felicity sa gitna ng katahimikan na tila ba isang sumpa. Dahan-dahang napaupo si Felicity sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahawakan ng sugat sa kanyang ulo. Ngunit sa halip na luha, ang tanging lumabas sa kanyang mga mata ay ang malamig na liwanag ng determinasyon. Pinulot niya ang business card ni Mr. Arnaldo, ang fashion critic na dati ay naging kaibigan ng kanyang ama. Tumingin siya sa salamin na nasa sulok ng basement, isang salaming basag na ang gilid. Doon, nakita niya ang isang babaeng may dugo sa muka, gusot ang damit, at puno ng pasa ang katawan. Ngunit sa likod ng mga sugat na yon, nakita niya ang isang liwanag na hindi kailanman kayang patayin ni Imelda. Tahiin niyo ang lahat ng kasinungalingan niyo, bulong ni Felicity, habang dahan-dahang pinupunasan ng dugo sa kanyang mukha gamit ang isang piraso ng mamahaling telang velvet. Pero tandaan niyo, ang pinakamalakas na tahi ay ang tahi ng katotohanan. At sa oras na maputol ang sinulid niyo, wala nang makakapag-ayos ng inyong pagkawasak. Biglang tumunog ang telepono sa itaas ng mansyon. Isang tawag na tila hindi inaasahan ni Imelda sa ganitong oras ng gabi. Mula sa basement, narinig ni Felicity ang tila nag-aalalang boses ng kanyang biyenan na sumasagot sa tawag. Ano? Imposible.
Paano nalaman ng media ang tungkol sa factory sa Bulacan? Isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Felicity. Ang susi na nakatago sa ilalim ng kanyang kama, ang mga lumang ledger na aksidente niyang nahanap noong nakaraang linggo ay nagsisimula ng gumana. Hanggang kailan mo kayang itago ang amoy ng nabubulok mong pagkatao, madam, kung ang mismong hangin na ay ang naglalantad sa iyong baho? Walang hiya ka, Felicity. Hindi lang pala pagiging inutil ang alam mo, kundi ang pagiging makati rin. Sa pamamahay ko pa talaga nakuha ang lakas ng loob na magdala ng dumi. Ang sigaw ni Madam Imelda ay tila isang kulog na yumanig sa bawat sulok ng mansyon. Ngunit sa ilalim ng basement, bago pa man ang hiyawang iyon, si Felicity ay kasalukuyang nakayuko sa kanyang makinang panahi. Maingat niyang inaayos ang isang punit sa telang puti. Ang bawat tusok ng karayom ay tila isang bulong ng pag-asa para sa kanyang anak. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo na sa puyat. Ngunit ang pagmamahal niya kay Sofia ang nagsisilbing mitya upang manatiling gising ang kanyang diwa. Ang bawat hibla ng sinulid na kanyang hinahawakan ay tila simbolo ng kanyang buhay. Pilit na pinagdidikit ang mga bahaging matagal ng winasak ng pamilya Santos. Ngunit ang kapayapaang iyon ay agad na nabura nang bumukas ang pinto ng basement sa isang marahas na paraan. Ang tunog ng kahoy na tumama sa pader ay umalingaw-ngaw, kasunod ang mabibigat na hakbang ng mga katulong na pinangungunahan ni Imelda at Marco. Madam, ano pong nangyayari? Gulat na tanong ni Felicity habang mabilis niyang itinatago ang business card sa kanyang bulsa. Hindi sumagot si Imelda. Sa halip, itinuro nito ang maliit na kama sa sulok, ang papag na nagsisilbing higaan ni Felicity sa gabi. Ihalughog niyo ang lahat. Huwag kayong mag-iiwan ng kahit isang sulok na hindi niyo tinitingnan. Utos nito sa dalawang bodyguard. Sa harap ng nanginginig na si Felicity, marahas na itinapon ng mga lalaki ang kanyang tanging unan at kumot. Ang tunog ng mga gamit na bumabagsak sa semento ay tila bawat bahagi ng kanyang pagkatao na muling tinatapak-tapakan. At doon, sa ilalim ng manipis na kutsyon, ay kinuha ng isang bodyguard ang isang itim na velvet na kahon at isang tumpok ng mga sulat na nakatali ng lasong pula. Ito po, madam, sabi ng lalaki habang iniaabot ang mga gamit. Binuksan ni Imelda ang kahon. Isang mamahaling gintong kwintas ang nagniningning sa ilalim ng bumbilya. Binuksan din niya ang mga sulat at binasa ito ng malakas. Ang bawat salita ay puno ng malisya at pait. Aking mahal na Feli, hindi ko na kayang maghintay na makuha ka mula sa impyernong yan. Heto ang munting regalo para sa iyong pagtakas. Hindi sa akin ang mga yan. Ngayon ko lang nakita ang mga yan. Sigaw ni Felicity. Ang kanyang puso ay tila isang ibong nagpupumiglas sa loob ng isang masikip na hawla. Ang kanyang lalamunan ay nanunuyo at ang bawat salita ay tila isang bara na ayaw lumabas. Huwag ka nang magmaang-maangan. Lumapit si Imelda at marahas na hinila ang buhok ni Felicity. Pinilit itong tumingin kay Marco na nakaupo sa kanyang wheelchair sa bukana ng pinto. Tingnan mo ang asawa mo, Marco. Habang ikaw ay nakaratay at naghihirap, ang babaeng ito ay nagpapakasasa sa regalo ng kanyang kalaguyo. Kaya pala gustong-gusto niyang nakakulong dito sa basement dahil dito niya itinatago ang kanyang kalaswaan. Tumingin si Felicity kay Marco, naghahanap ng kahit kaunting tiwala. Marco, maniwala ka sa akin. Baka na ito ng mama mo. Alam mong hinding-hindi ko magagawa yan. Ngunit ang mukha ni Marco ay tila isang pader ng bato. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon. Tanging ang lamig ng pagkasuklam ang nananatili. Sapat na ang nakita ko, Feli. Sabi ni Mama, may naririnig siyang lalaki rito tuwing gabi. Hindi ako naniwala. Pero ang kwintas na yan, iyan ang kwintas na nawala sa koleksyon ni Mama noong nakaraang buwan. Magnanakaw ka na. Mangangalunya ka pa. Ang bawat salita ni Marco
ay tila isang kutsilyo na dahan-dahang hinihiwa ang huling hibla ng pag-ibig ni Felicity. Ang sakit ay hindi na lamang sa kanyang anit na hinahila ni Imelda, kundi sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Ang lalaking pinag-alayan niya ng kanyang kabataan, ang lalaking naging mundo niya, ay mas pinili ang isang mabulaklak na kasinungalingan kaysa sa kanyang katotohanan. "Palayas ka!" muling sigaw ni Imelda, sabay tulak kay Felicity patungo sa hagdan. "Hindi kita kailangan sa pamamahay na ito. Ang isang tulad mo ay basura na dapat itinatapon sa kalsada. Ang anak ko, si Sofia, kailangan ko siyang makita." Pagsusumamo ni Felicity habang pilit siyang kinakaladkad ng mga bodyguard paakyat sa itaas. "Wala kang anak," bulyaw ni Imelda habang sumusunod sa kanila. Mula ngayon, patay na si Felicity Santos sa isipan ni Sofia. Sasabihin ko sa kanya na iniwan mo siya para sa ibang lalaki. Sasabihin ko sa kanya na ikaw ang dahilan kung bakit siya naghihirap. Nang makarating sila sa malaking pinto ng mansyon, ang langit ay tila nakikiramay sa pait ni Felicity. Isang malakas na buhos ng ulan ang sumalubong sa kanila. Ang tunog ng bawat patak ng ulan sa semento ay tila mga palakpak ng kamatayan. Marahas na itinulak ng mga bodyguard si Felicity palabas ng gate. Dala-dala lamang niya ang kanyang punit-punit na wedding gown, ang tanging bagay na naisalba niya mula sa basement bago siya tuluyang kaladkarin. Ang puting tela ay agad na nadungisan ng putik at nabasa ng ulan. Napaluhod si Felicity sa labas ng malaking rehas na bakal ng mansyon ng mga Santos. Ang tunog ng marahas na pagsasara ng gate ay umalingaw-ngaw sa buong kalsada. Isang tunog na tila pinal na hatol sa kanyang kapalaran. Mula sa likod ng rehas, nakita niya ang silid ni Sofia sa itaas. Ang ilaw doon ay nananatiling bukas, ngunit ang distansya sa pagitan nila ay tila naging isang malawak na karagatan ng kawalang pag-asa. "Sofia!" Ang mahinang tawag ni Felicity ay agad na nilamon ng ingay ng kulog. Nakatayo siya sa gitna ng dilim, basang-basa, puno ng pasa, at walang kahit isang kusing sa bulsa. Ang kanyang wedding gown, na dati ay simbolo ng kanyang pinakamasayang araw, ngayon ay isang basahan na lamang na bumabalot sa kanyang giniginaw na katawan. Ang bawat panginginig ng kanyang balikat ay hindi lamang dahil sa lamig ng ulan, kundi dahil sa bigat ng kawalan ng katarungan na dumagan sa kanya. Paano ko itatahi ang bukas kung ang mismong karayom na hawak ko ay binali na nila? Paano ko mababawi ang aking anak kung ang buong mundo ay naniniwala na ako ang dyablo sa kwentong ito? Sa gitna ng ulan, habang ang liwanag ng mansyon ay dahan-dahang lumalayo sa kanyang paningin, isang maliwanag na ilaw ng sasakyan ang biglang tumama sa kanyang mukha. Isang lumang van na puno ng mga rolyo ng tela ang huminto sa kanyang tapat, at ang tunog ng pagbukas ng pinto nito ay tila isang paanyaya mula sa kabilang buhay. Ang ulan ay hindi naguhugas ng dusa. Pinalalaki lamang nito ang bigat ng bawat luhang pilit nating itinatago sa dilim. Sa bawat patak ng malamig na tubig na humahampas sa balat ni Felicity, tila may libu-libong karayom na tumutusok sa kanyang pagkatao. Nakaluhod siya sa gitna ng kalsada. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa putikan at basang wedding gown na tila ito na lamang ang huling piraso ng kanyang dangal. Ang marahas na pagbalandar ng gate ng mansyon ng mga Santos ay tila ang huling hininga ng kanyang nakaraan. Wala na ang kislap ng mga kristal, wala na ang bango ng mga mamahaling tela. Tanging ang amoy ng basang lupa at ang pait ng pagtataksil ang natitira. Ang tunog ng gulong ng sasakyang huminto sa kanyang tapat ay hindi niya agad napansin. Ang liwanag ng headlight nito ay tila isang malupit na titig na naglalantad sa kanyang kalunos-lunos na kalagayan. Ngunit nang bumukas ang pinto ng lumang van at lumabas ang isang matandang babae na may dalang malaking payong, tila may isang bahagi ng gabi ang biglang gumaan. "Hiya, anong ginagawa mo rito sa gitna ng unos? Diyos ko, basang-basa ka na!" Ang boses ng matanda ay paos,
Ngunit may taglay na init na matagal nang hindi nararamdaman ni Felicity. Hindi nakasagot si Felicity. Ang kanyang mga labi ay nanginginig, hindi lamang dahil sa ginaw, kundi dahil sa matinding pagod na dala ng kanyang puso. Tumingala siya at nakita ang isang mukhang puno ng mga kulubot, mga guhit ng panahon na tila nagsasalaysay ng sarili nitong mga laban. Ito si Nanay Nora, ang matandang naglalako ng mga tira-tirang tela sa palengke na madalas niyang madaanan noong malaya pa siya. Wala na po akong matuluyan, Nanay Nora. Itinapon na po nila ako na parang basura. Sa wakas ay nakawala ang isang hikbi mula sa lalamunan ni Felicity. Isang tunog ng pagkabasag na mas malakas pa sa anumang kulog sa langit. Dahan-dahang inakay ni Nanay Nora si Felicity patungo sa loob ng van. Ang loob nito ay puno ng mga rolyo ng retaso, mga gunting, at ang amoy ng tuyong lavender at lumang tela. Para kay Felicity, ang amoy na yon ay amoy ng kaligtasan. Habang tinatahak nila ang daan palayo sa marangyang subdibisyon, lumingon si Felicity sa huling pagkakataon sa mansyon. Ang bawat ilaw doon ay tila mga matang nangungutya. Nagdiriwang sa kanyang pagbagsak, dinala siya ni Nanay Nora sa isang maliit na barong-barong sa gilid ng riles ng tren sa kabilang bahagi ng lungsod. Ang sahig ay gawa sa pinagtagpi-tagping kahoy, ang bubong ay tumutulo sa ilang bahagi, ngunit mayroong isang maliit na gasera na nagbibigay ng liwanag sa gitna ng silid. Pasensya ka na sa aking munting tahanan, Hija. Hindi ito mansyon, pero dito ay walang mananakit sa'yo, sabi ni Nanay Nora habang inaabutan si Felicity ng isang tuyong tuwalya at isang maluwag na duster. Habang nagpapalit ng damit, muling nakita ni Felicity ang kanyang wedding gown na nakasalampak sa isang sulok. Ang puting seda ay puno na ng mantsa ng putik. Ang mga lace ay punit-punit na. Tila isang salamin ito ng kanyang sariling buhay, marikit sa simula, ngunit winasak ng mga taong dapat ay nag-alaga rito. Nanay Nora, bakit po ganito ang buhay? Nagmahal lang naman ako. Nagsilbi ako ng tapat. Bakit ako ang kailangang magdusa? Tanong ni Felicity habang iniinom ang mainit na tsaa na inihanda ng matanda. Umupo si Nanay Nora sa tabi niya at hinawakan ang kanyang nanginginig na kamay. Alam mo, Feli, ang tela ay kailangang gupitin bago ito maging isang magandang damit. Minsan, ang buhay ay kailangang punitin tayo ng pira-piraso upang makita natin kung anong uri ng sinulid ang gawa sa atin. Ang mga santos, akala nila ay winasak ka nila. Hindi nila alam, pinalaya ka lang nila mula sa isang kulungang ginto. Tumingin si Nanay Nora sa punit na gown. Huwag mong itapon yan. Ang telang iyan ay may kwento. Ang bawat punit ay may silbi. Bukas, tuturuan kita kung paano bumuo ng bago mula sa mga basurang iniwan nila sa'yo. Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakatulog si Felicity nang walang takot na baka biglang pumasok si Madam Imelda upang hiyain siya. Ngunit sa kanyang panaginip, naririnig pa rin niya ang boses ni Sofia na tumatawag sa kanya at ang malamig na tawa ni Marco na tila isang sumpa. Kinaumagahan, nagising si Felicity sa tunog ng isang lumang telebisyon sa kabilang bahay. Isang balita ang kumuha ng kanyang atensyon. Madam Imelda Santos, formal nang idineklara bilang Fashion Queen of the Year para sa kanyang kamangha-manghang koleksyon na sumasalamin sa katatagan ng pamilyang Pilipino. Anunsyo ng news anchor. Napatayo si Felicity. Ang galit na tila natutulog sa kanyang dibdib ay biglang nagliyab. Nakita niya sa screen si Imelda, nakasuot ng isang makinang na gown, habang katabi si Marco na nakangiti sa harap ng mga kamera. Ang tagumpay nila ay itinayo sa ibabaw ng kanyang mga luha at paghihirap. Nanay Nora, tawag ni Felicity sa matanda na kasalukuyang nag-aayos ng mga retaso. Sabi niyo po, ang bawat punit ay may silbi, di ba?
Tumango ang matanda nang may makahulugang na ngiti. Gusto kong buuin muli ang gown na ito, sabi ni Felicity. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa maruming puting tela. Pero hindi na ito magiging simbolo ng kasal. Ito ay magiging simbolo ng kanilang paghuhukom. Ngunit habang hinahawakan ni Felicity ang gunting, isang malakas na katok sa pinto ng barong-barong ang nagpatahimik sa kanila. Isang lalaking nakasuot ng itim na barong na may dalang isang sobrang puno ng selyo ng korte ang nakatayo sa labas. Sino sa inyo si Felicity Santos? May dala kaming warrant para sa pagbawi ng lahat ng ari-arian na nasa pangalan mo, kasama na ang karapatan mo sa iyong anak. Paano mo lalabanan ng isang kaaway na may hawak ng batas kung ang tanging sandata mo ay isang kinalawang na gunting at mga pira-pirasong retaso ng iyong nakaraan? Ito ang utos ng korte, Mrs. Santos. Wala ka ng karapatang lumapit sa iyong anak dahil sa iyong mental instability at immoralidad. Simula ngayong araw, ang bata ay nasa ilalim ng ganap na pangangalaga ni Madam Imelda Santos. Ang mga salitang binitawan ng lalaking nasa harap ng barong-barong ay tila mga tipak ng yelo na bumagsak sa likuran ni Felicity. Sa kanyang mga kamay, mahigpit niyang hawak ang isang kinalawang na gunting at isang piraso ng lumang lace na ibinigay sa kanya ni Nanay Nora. Ang kaibahan ng marahas na batas at ng kanyang pilit na binubuong pag-asa ay tila isang malalim na bangin na hindi kayang tawirin. Naramdaman ni Felicity ang panlalambot ng kanyang mga tuhod. Ngunit bago pa man siya mabuwal sa maruming sahig, naramdaman niya ang matatag na suporta ng braso ni Nanay Nora. Hindi siya umiyak. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatuon sa puting papel na may selyo ng gobyerno. Ang papel na formal na nagnanakaw sa kanyang huling dahilan upang mabuhay. Hindi niyo po siya pwedeng ilayo sa akin. Kailangan niya ako para sa kanyang dialysis. Ang mahinang tugon ni Felicity ay tila isang bulong na tinangay ng hangin sa labas ng Riles. Ang lahat ng gastusin ay sagot na ni Madam Imelda. Huwag ka nang magpumilit, Mrs., dahil baka sa kulungan ka ituloy kung hindi ka susunod. Dagdag ng lalaki bago tumalikod at sumakay sa itim na sasakyang naghihintay sa kanto. Nang mawala ang sasakyan, ang katahimikan sa loob ng maliit na dampa ay naging bingi. Ang amoy ng nilagang saging na inihanda ni Nanay Nora ay humalo sa amoy ng kalawang at luma. Tiningnan ni Felicity ang kanyang mga kamay. Mga kamay na marunong bumuo ng sining, ngunit tila inutil sa harap ng kapangyarihan ng pera. Nanay Nora, kailangan kong makita ang anak ko. Hindi ako naniniwalang ligtas siya sa kamay ng babaeng yon, sabi ni Felicity. Ang kanyang tinig ay may bagong talas na tila ang talim ng gunting na hawak niya. Noong gabing iyon, sa ilalim ng dilim na hatid ng mga anino, sa gilid ng ospital, si Felicity ay muling naging isang anino. Nakasuot siya ng lumang itim na jacket ni Nanay Nora at isang malaking face mask. Ang bawat hakbang niya sa gilid ng puting pader ng San Sebastian Medical Center ay puno ng kaba. Ang tunog ng pagpintig ng kanyang sariling puso ay tila isang tambol na nagbababala sa bawat gwardiyang madadaanan niya. Gamit ang kanyang kaalaman sa pasikot-sikot ng ospital mula noong nakaratay pa si Marco, mabilis siyang nakapasok sa fire exit patungo sa VIP floor. Ang bawat amoy ng disinfectant ay nagpapaalala sa kanya ng gabi ng anibersaryo, ang gabi ng kanyang pagkawasak. Huminto siya sa tapat ng silid ni Sofia. Ang pinto ay may maliit na salamin sa itaas. Doon, nakita niya ang kanyang anak na nakahiga, nakapikit, at may mga tubo sa kanyang manipis na braso. Ngunit ang nakita niya sa loob ay higit pa sa kanyang inaasahan. Nakatayo si Madam Imelda sa tabi ng kama, kausap ang isang doktor na nakasuot ng mamahaling salamin. Doktor, siguraduhin mong hindi siya magigising hanggat hindi natatapos ang pirmahan ng mga dokumento sa estate.
Ang boses ni Imelda ay tila isang mahinang bulong ng isang ahas. Kailangan nating panatilihin ang imahe na malala ang kanyang sakit. Ipagpatuloy mo ang pagbibigay ng sedatives. Ngunit madam, maayos naman ang mga kidney ng bata. Ang mga resulta ng lab tests ay normal. Bakit kailangang patagalin ang dialysis na ito na hindi naman niya kailangan? Tanong ng doktor sa isang tonong puno ng pag-aalinlangan, ngunit may halong takot. Tumawa ng mapakla si Imelda. Huwag kang maraming tanong. Ang mga vitamins na ibinibigay mo ay sapat na para magmukha siyang mahina sa harap ng kamera. Kailangan kong manatiling biktima ang batang ito sa mata ng publiko upang ang lahat ng mana ni Marco ay mapunta sa pangangalaga ko at hindi sa ina niyang baliw. Heto ang bayad mo. Narinig ni Felicity ang tunog ng sobrang puno ng pera na inilapag sa mesa. Ang bawat salita ay tila isang kidlat na tumama sa kanyang utak. Ang sakit ni Sofia, ang dialysis, ang lahat ng pait na naging dahilan ng kanyang pagiging alipin ay isang malaking dula, isang madugong kasinungalingan upang kontrolin siya at nakawin ang kinabukasan ng kanyang anak. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa matinding galit habang nakakapit sa gilid ng pinto. Gusto niyang pumasok at sakalin si Imelda. Gusto niyang sumigaw hanggang sa mabasag ang lahat ng salamin sa ospital na yon. Ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Ang kanyang paghinga ay naging mabigat. Tila may malaking bato na nakadagan sa kanyang dibdib. Dahan-dahan siyang umatras. Ang bawat hakbang ay puno ng pait. Sa gitna ng madilim na pasilyo, tanging ang tunog ng kanyang marahas na paghinga ang maririnig. Hanggang saan ang hangganan ng inyong kasamaan? Hindi niyo lang kinuha ang aking dangal, kundi pati ang kalusugan ng sarili kong anak ay ginamit niyo para sa inyong kasakiman. Habang pababa ng hagdan, naramdaman ni Felicity ang bigat ng medical record na nakuha niya mula sa nurse station kanina sa isang mabilis na pagkakataon. Ang papel na ito ang magiging mitya ng kanilang pagbagsak. Ngunit habang papasok siya sa elevator, biglang bumukas ang pinto nito at lumabas ang dalawang bodyguard ni Imelda. Nagkatitigan sila. Ang takot sa mga mata ni Felicity ay agad na pinalitan ng isang malamig na determinasyon. Nandito ang baliw! Takpin niyo siya! Sigaw ng isa sa mga lalaki. Ang tunog ng kanilang mabibilis na hakbang sa makinis na sahig ay tila isang hatol ng kamatayan na humahabol sa kanya sa gitna ng malamig na gabi ng ospital. Takbo, Feli. Huwag kang lilingon kung ayaw mong tuluyang mabulok sa madilim na sulok na inihanda nila para sa'yo. Ang boses sa loob ng isipan ni Felicity ay tila isang hagupit na nagpapatakbo sa kanyang nangangatal na mga binti. Ang bawat hakbang niya sa makintab na sahig ng ospital ay lumilikha ng isang mabilis at nakatatarantang tunog, tila isang pusong nagpupumiglas na kumawala sa kaba. Sa likuran niya, ang mabibigat na yabag ng dalawang bodyguard ay papalapit ng papalapit, kasabay ng kanilang mga sigaw na tila mga asong gutom na humahabol sa isang sugatang usa. Mabilis siyang lumiko sa isang madilim na pasilyo patungo sa laundry chute ng ospital. Ang amoy ng maruming kumot at matapang na kemikal ay sumalubong sa kanya. Wala nang oras para mag-isip. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at dahan-dahang isiniksik ang sarili sa makipot na lagusan. Ang pakiramdam ng mabilis na pagdausdos sa gitna ng kadiliman ay tila ang kanyang buhay na unti-unti ring nahuhulog sa kawalan. Nang bumagsak siya sa malambot, ngunit mabahong tumpok ng mga maruming linen sa basement, hindi niya ininda ang sakit ng kanyang katawan. Mahigpit niyang niyakap ang medical record na kanyang nakuha, ang papel na nagsasabi ng katotohanang pinatay ng kasakiman ni Imelda. Sa bawat marahas na paghinga niya, tila may bubog na sumasama sa hangin na pumapasok sa kanyang baga. Nang makalabas siya sa likurang bahagi ng ospital, ang malamig na hangin ng gabi
ay humampas sa kanyang pawisang mukha. Kumaripas siya ng takbo patungo sa riles ng tren kung saan naghihintay ang tanging liwanag sa kanyang madilim na mundo, ang dampa ni Nanay Nora. Feli, Diyos ko, anong nangyari sa'yo? Ang nag-aalalang boses ni Nanay Nora ay sumalubong sa kanya pagbukas ng pinto. Napaluhod si Felicity sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang ipinapakita ang gusot-gusot na papel. Nanay Nora, ang anak ko, hindi siya may sakit. Niloloko lang nila ako. Pinapainom nila ng kung ano-anong gamot si Sofia para magmukha siyang mahina, para makuha nila ang lahat. Ang hikbi na matagal niyang pinigilan ay tuluyan ng kumawala. Isang tunog ng matinding pait na tila bumabasag sa katahimikan ng gabi. Hinaplos ni Nanay Nora ang kanyang likuran. Ang bawat dampi ng palad ng matanda ay tila isang gamot sa kanyang nagdurugong kaluluwa. Tahana, Hija, ngayon ay alam mo na ang katotohanan. Ang katotohanan ay isang sandata. Ngunit kailangan mong malaman kung paano ito hahawakan nang hindi ka nasusugatan. Bulong ng matanda. Tumayo si Felicity at lumapit sa sulok kung saan nakalatag ang kanyang punit-punit na wedding gown. Ang puting tela ay marumi pa rin mula sa putik ng lansangan, ngunit sa kanyang mga mata, hindi na ito isang basahan. Tiningnan niya ang bawat punit, ang bawat bahaging tinanggal ng karahasan ni Imelda. Nanay Nora, tutulungan niyo po ba akong makuha ang aking anak? Tanong ni Felicity. Ang kanyang tinig ay wala na ang bakas ng takot. Pinalitan na ito ng isang malamig at matalim na determinasyon. Anong balak mo, Feli? Bubuhayin ko ang gown na ito, sabi ni Felicity habang hinahawakan ang talim ng kanyang gunting. Pero hindi na ito para sa isang kasal na puno ng dusa. Itatahi ko rito ang bawat ebidensya ng kanilang kasamaan. Ang bawat hibla ng linyang ito ay magiging isang bitag. Sa darating na gala ni Imelda, ipapakita ko sa buong mundo ang tunay na anyo ng reynang sinasamba nila. Kinuha ni Felicity ang gunting at dahan-dahang ginupit ang laylayan ng gown. Ang tunog ng telang naghihiwalay ay tila isang formal na deklarasyon ng digmaan. Sinimulan niyang alisin ang mga lumang lace at pinalitan ang mga ito ng mga bagong tahi. Mga tahi na may nakatagong bulsa para sa mga microchip at mga dokumentong magpapabagsak sa pamilya Santos. Ang bawat hibla ng telang ito ay may bahid ng dugo, Feli. Hindi lang ito basta damit. Ito ang ebidensya ng krimeng itinago ni Imelda sa loob ng 3 dekada. Ang boses ni Arturo, ang matandang lalaking dating accountant ng mga Santos, ay tila isang malamig na hatol na bumasag sa katahimikan ng dampa ni Nanay Nora. Sa labas, ang ingay ng dumadaang tren sa riles ay nagpayanig sa mga dingding na gawa sa tagpit-tagping kahoy, ngunit mas matindi ang pagyanig sa loob ng dibdib ni Felicity. Ang pulang sobreng nasa ibabaw ng hapag ay tila isang nagbabagang uling na ayaw niyang hawakan, ngunit alam niyang ito lamang ang tanging paraan upang matapos ang kanyang paghihirap. Dahan-dahang binuksan ni Felicity ang sobre. Sa loob nito ay mga lumang litrato ng isang nasunog na factory sa Bulacan at mga listahan ng mga manggagawang nagkasakit dahil sa mga kemikal na ginamit sa mga unang koleksyon ni Imelda. Ang bawat pangalang nandoon ay tila mga aninong humihingi ng katarungan. Ang irony ng lahat, ang mga sintomas ng mga manggagawang yon ay kaparehong-kapareho ng mga sintomas na pilit na ipinapakita ni Imelda sa kanyang anak na si Sofia sa pamamagitan ng mga maling gamot. Ginamit niya ang trahedya ng iba upang yumaman at ngayon ginagamit niya ang sarili kong anak upang manatili sa kapangyarihan. Bulong ni Felicity. Ang kanyang tinig ay tila nanggagaling sa kailaliman ng isang tuyong balon. Ang bawat salita ay may lasa ng pait at galit. Kailangan mong maging maingat, Feli, paalala ni Arturo habang inaayos ang kanyang salamin. Ang bawat dokumentong yan
ay sapat na upang mabulok si Imelda sa kulungan. Pero tandaan mo, ang batas ay madalas na panig sa mga may ginto. Kailangan mo silang bitagin sa harap ng buong mundo. Tumayo si Felicity at lumapit sa kanyang makinang panahi. Sa ilalim ng malamlam na liwanag, ang kanyang punit-punit na wedding gown ay tila isang sugatang mandirigma na naghihintay ng muling pagkabuhay. Kinuha niya ang mga microchip na naglalaman ng mga scanned documents at dahan-dahan itong isiningit sa ilalim ng mga makakapal na borda ng bulaklak sa laylayan ng gown. Ang bawat tusok ng karayom sa kanyang daliri ay hindi na nagdudulot ng hapdi. Mas matindi ang sakit ng bawat sampal ni Imelda at bawat pagtalikod ni Marco na tila nakaukit na sa kanyang memorya. Sa bawat hilail ng sinulid, tila itinatali rin ni Felicity ang leeg ng mga taong nagpahirap sa kanya. Nanay Nora, tawag ni Felicity sa matandang babaeng tahimik na nagbabantay sa kanya. Gusto kong pumasok sa mansyon bukas ng gabi. Kailangan kong makuha ang orihinal na ledger sa safe ni Imelda. Iyon ang huling piraso ng puzzle. Panganib ang pinapasok mo, Hija. Maraming gwardya ang nakabantay doon. Pag-aalala ni Nanay Nora. Hindi nila ako mapapansin. Ako ang aninong binuo nila. Ako ang multong akala nila ay patay na. Sagot ni Felicity nang may malamig na ngiti. Kinaumagahan, gamit ang isang lumang uniforme ng caterer na ibinigay ni Nanay Nora. Maingat na lumapit si Felicity sa gilid ng mansyon ng mga Santos. Ang bawat tunog ng kuliglig at ang kaluskos ng mga dahon sa hardin ay tila mga bulong ng babala. Ang amoy ng mga bulaklak na jasmine, ang paboritong pabango ni Imelda, ay tila isang lason na sumusubok sa kanyang katatagan. Nang makarating siya sa likurang bahagi ng library, nakita niyang bukas ang bintana. Dahan-dahan siyang pumasok. Ang bawat hakbang sa makinis na sahig ay tila paglakad sa ibabaw ng mga basag na salamin. Ngunit nang maabot niya ang safe sa likod ng malaking painting, isang tunog ng pagbukas ng pinto ang nagpatigil sa kanyang mundo. Hindi ko akalaing babalik ka pa sa impyernong ito, Feli. Ang boses na yon ay hindi kay Imelda. Ito ay boses ni Marco. Nang lumingon si Felicity, nakita niya ang kanyang asawa na nakaupo sa kanyang wheelchair. Hawak ang isang baso ng alak at ang mga mata nito ay tila puno ng isang misteryong hindi niya maunawaan. Walang galit sa kanyang mukha, tanging isang malalim na lungkot na tila isang itim na butas na humihigop sa liwanag. Hindi mo na ako mahal, di ba, Feli? Ang katarungan na lang ang mahalaga sa'yo. Ang boses ni Marco ay tila isang tuyong dahon na nalaglag sa gitna ng malamig na silid-aklatan. Ang bawat salita ay may dalang pait na tila lason na matagal nang nananalaytay sa kanilang pagsasama. Sa labas, ang matinis na boses ni Madam Imelda na tumatawag sa mga gwardya ay papalapit ng papalapit. Tila isang papalapit na bagyong handang manira ng lahat ng madadaanan. Nakatayo si Felicity sa gitna ng dilim. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagwawala sa loob ng kanyang dibdib. Tiningnan niya si Marco, ang lalaking minsan ay naging langit niya, ngunit naging daan din ng kanyang impyerno. Ang anino ng kanyang asawa sa wheelchair ay tila isang lamat sa kanyang determinasyon. Ngunit nang maalala niya ang mukha ni Sofia na nakahiga sa ospital, ang kanyang puso ay muling naging bato. Ang pag-ibig, Marco, ay pinapatay ng pagsisinungaling. Ang katarungan ay ang tanging paraan para makahinga ang anak natin. Ang tugon ni Felicity ay isang matalim na bulong na bumasag sa pagitan nila. Dahan-dahang iniabot ni Marco ang itim na notebook. Ang kanilang mga daliri ay nagdampi sa isang sandali. Isang dampi na dati ay nagbibigay ng kuryente ng ligaya, ngunit ngayon ay nagdadala na lamang ng panginginig ng puot at pangungulila. Umalis ka na rito, Feli. Gamitin mo ang lihim na pinto sa likod ng bookshelves. Bilisan mo bago ka nila maabutan. Bago pa man makasagot si Felicity, bumukas ang malaking pinto ng library.
Ang liwanag mula sa pasilyo ay tila isang malupit na titig na naglalantad sa lahat. Mabilis na nakapagtago si Felicity sa likod ng makakapal at mabibigat na kurtinang pelus. Ang kanyang hininga ay pinipigil hanggang sa sumakit ang kanyang dibdib. Marco, bakit gising ka pa? At sino ang kausap mo rito? Narinig kong may bumubulong. Ang sigaw ni Madam Imelda ay tila isang latigo na humahampas sa katahimikan. Naririnig ni Felicity ang bawat dagan ng takong ni Imelda sa sahig papalapit sa pwesto ni Marco. Ang amoy ng jasmine na paborito nito ay tila sumasakal sa kanya sa likod ng kurtina. Wala ma, kinakausap ko lang ang sarili ko. Masyado lang sigurong malakas ang imahinasyon nyo dahil sa kaba sa darating na gala. Ang boses ni Marco ay kalmado, ngunit may bakas ng panginginig na tila isang marupok na sinulid. Huwag mo akong makuha-kuha sa ganyan, Marco. Alam kong may itinatago ka. Ang mga gwardiya ay nasa labas na. Hinalughog nila ang buong hardin. Sigurado akong bumalik ang babaeng iyon para manggulo. Marahas na hinawi ni Imelda ang ilang mga gamit sa mesa. Ang tunog ng mga papel na nagliliparan at mga pluma na bumabagsak sa sahig ay tila mga hudyat ng giyera. Kung bumalik man siya ma, hindi ba dapat ay matakot kayo? Dahil ang bawat kasinungalingan ay may hangganan. Sabi ni Marco, isang pahayag na tila isang sampal sa mukha ng kanyang ina. Isang matunog na sampal ang narinig ni Felicity mula sa kanyang pinagtataguan. Ang tunog ng palad ni Imelda na tumama sa mukha ng sarili nitong anak ay umaling-awngaw, kasunod ang marahas na paghinga ng matandang babae. Inutil, kahit na-wheelchair ka na, wala ka pa ring silbi sa akin. Tandaan mo, Marco, kung hindi dahil sa akin, wala kang pangalang Santos. At ang anak mo, isang pirma ko lang, tuluyan na siyang mawawala sa mundong ito. Kaya wag mo akong susubukan. Nang makaalis si Imelda, kasunod ang malakas na pagsasara ng pinto, na natiling tahimik ang library. Dahan-dahang lumabas si Felicity mula sa likod ng kurtina. Nakita niya si Marco, nakayuko, ang kanyang balikat ay nanginginig sa tahimik na pagtangis. Ang notebook ay mahigpit na nakayakap sa dibdib ni Felicity. Ang bigat nito ay tila bigat ng kalayaan ni Sofia. Mabilis na tinahak ni Felicity ang madilim na lagusan patungo sa labas ng mansyon. Ang bawat kaluskos ng mga tuyong dahon at ang malamig na simoy ng hangin sa gabi ay tila mga kamay na humahabol sa kanya. Nang makarating siya sa dampa ni Nanay Nora, agad niyang binuksan ang notebook sa ilalim ng malamlam na liwanag ng gasera. Doon, sa gitna ng mga numero at pirma, ay nakita niya ang isang dokumentong hindi niya inaasahan. Isang kasunduan sa pagitan ni Imelda at ng isang banyagang kumpanya para sa pagbebenta ng mga organs ng mga batang ulila sa ilalim ng kanyang Peking Foundation. Diyos ko, ang tanging lumabas sa bibig ni Felicity. Ang panginginig ng kanyang mga kamay ay hindi na mapigilan. Ang kasamaan ni Imelda ay hindi lamang hanggang sa pagnanakaw ng disenyo. Ito ay hanggang sa pagbebenta ng buhay. Felicity Santos, lumabas ka riyan. Huwag mo nang hintayin na gibain namin ang pintong ito. Ang boses ng mga alagad ng batas sa labas ng dampa ni Nanay Nora ay tila isang hatol ng kamatayan na bumabasag sa katahimikan ng madaling araw. Ang bawat marahas na pagpukpok sa kahoy na pinto ay nagdudulot ng panginginig sa bawat hibla ng sahig. Tila ba ang buong mundo ni Felicity ay muling gumuguho sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang amoy ng lumang kahoy at alikabok ay humahalo sa malamig na hangin na pumapasok sa mga siwang ng dingding na nagbibigay ng isang nakakasakal na pakiramdam ng kawalang pag-asa. Sa loob, si Felicity ay nakatayo sa gitna ng dilim, mahigpit na nakayakap sa itim na notebook na ibinigay ni Marco. Ang kanyang puso ay tila isang ibong nagpipilit na lumabas sa kanyang dibdib. Lumingon siya kay Nanay Nora na ang mukha ay puno ng matinding pag-aalala, ngunit may bakas ng katatagan. Itago mo ang notebook, Feli. At ang gown. Huwag mong hayaang makuha nila ang gown.
Bulong ni Nanay Nora habang mabilis na itinutulak si Felicity patungo sa maliit na siwang sa ilalim ng lababo na puno ng mga retaso. Bago pa man makasagot si Felicity, marahas na bumukas ang pinto. Ang tunog ng pagkasira ng bisagra ay umalingaw-ngaw sa paligid. Kasunod ang pagpasok ng 4 na lalaking nakasuot ng asul na uniforme. Ang liwanag ng kanilang mga flashlight ay tila mga matalas na mata na naghahanap ng biktima sa gitna ng kadiliman. Nasaan siya? Ilabas niyo ang magnanakaw. Ang sigaw ng opisyal ay tila isang sampal sa katahimikan. Habang kinakaladkad si Felicity palabas, ang kanyang mga kamay ay marahas na pinusasan. Ang lamig ng bakal sa kanyang balat ay tila isang permanenteng marka ng kanyang pagiging bilanggo sa ilalim ng kapangyarihan ni Imelda. Ngunit sa kabila ng takot, ang tanging nasa isip ni Felicity ay ang mga dokumentong nakatago sa ilalim ng basahan at ang wedding gown na simbolo ng kanyang nalalapit na paghihiganti. Samantala, sa loob ng marangyang mansyon ng mga Santos, si Marco ay nakaupo sa kanyang wheelchair sa tapat ng bintana. Pinagmamasdan niya ang malawak na hardin na nababalot ng hamog. Ang pisngi niya ay mahapdi pa rin mula sa sampal ng kanyang ina kanina. Ngunit ang hapdi sa loob ng kanyang dibdib ay mas matindi. Ang bawat alaala ng kanyang pagiging enhunyurukan, ang pananahimik niya habang inaapi si Felicity, ang pagpikit niya sa mga kasamaan ni Imelda ay tila mga uod na kumakain sa kanyang dangal. Dahan-dahan niyang kinuha ang maliit na frame na hinawakan ni Felicity sa library. Ang tuyong bulaklak sa loob nito ay tila isang saksi sa lahat ng kanilang sinayang na taon. Isang maliit na piraso ng papel ang nakita niyang nakasingit sa likod ng frame. Isang sulat na isinulat ni Felicity noong unang taon ng kanilang kasal, noong ang mundo ay puno pa ng kulay at pag-asa. Hindi na, Ma. Hindi na ako papayag na maging kasangkapan mo, bulong ni Marco sa hangin. Dinala si Felicity sa isang madilim na selda sa presinto. Ang amoy ng ihi at lumang semento ay sumalubong sa kanya. Sa kabila ng rehas, nakita niya si Madam Imelda na naglalakad ng may poise. Ang bawat dagan ng kanyang takong ay tila isang deklarasyon ng tagumpay. Sabi ko naman sa iyo, Felicity, ang isang katulad mong galing sa putik ay babalik sa putik. Akala mo ba ay mananalo ka sa akin gamit ang mga lumang papel na yon? Kahit ang batas ay nasa ilalim ng aking mga daliri. Ang tawa ni Imelda ay tila isang matinis na tunog ng pagkayod sa lata. Maaring hawak mo ang batas, madam, pero hindi mo hawak ang katotohanan. Ang bawat batang kinuha mo ang buhay, ang bawat manggagawang pinatay mo sa factory. Lahat sila ay nanonood ngayon. Sagot ni Felicity. Ang kanyang tinig ay kalmado, ngunit puno ng kapangyarihan. Nawala ang nangiti sa mga labi ni Imelda. Huwag kang mag-alala, Felicity. Hindi ka natatagal dito. Bukas, ililipat ka sa isang mental facility sa malayong probinsya. Doon, sisiguraduhin kong tuluyan nang mawawala ang iyong alaala. Nang makaalis si Imelda, nanatiling nakaupo si Felicity sa malamig na semento. Ang bawat minuto ay tila isang oras ng paghihirap. Ngunit sa gitna ng gabi, isang bulto ang lumapit sa kanyang rehas. Isang lalaking nakasuot ng hood na may dalang susi at isang maliit na recorder. Marco? Gulat na tanong ni Felicity. Feli, wala tayong oras. Naka-off ang mga kamera sa loob ng 5 minuto. Heto ang recorder, lahat ng pag-uusap ni Mama sa banyagang kumpanya kaninang gabi ay nandyan. At heto ang susi ng secret exit. Ang boses ni Marco ay mabilis at nanginginig. Bakit mo ito ginagawa, Marco? Pagkatapos ng lahat, dahil gusto kong maging ama na maipagmamalaki ni Sofia. At dahil kailangan kong bayaran ang bawat luhang idinulot ko sa iyo. Hinawakan ni Marco ang kamay ni Felicity sa pagitan ng rehas. Ang kanilang mga daliri ay nagtagpo. At sa pagkakataong ito, ang init ay muling bumalik. Akala niyo ba ay ganoon kadaling takasan
Ang aninong ako mismo ang bumuo? Marco, anak, binigo mo ako. Ang boses ni Madam Imelda na lumalabas mula sa mga speaker ng presinto ay tila isang malamig na kamay na sumasakal sa leeg ni Felicity. Sa loob ng makipot na selda, ang bawat pag-ikot ng pulang ilaw ng alarm ay naglalantad sa mukha ni Marco na puno ng pait at pagsisisi. Ang tunog ng marahas na pagbagsak ng bakal na pinto sa dulo ng pasilyo ay tila pinal na hatol na hindi na sila makakalabas ng buhay mula sa bitag na ito. Nakatayo si Marco sa harap ni Felicity, pilit na pinatatatag ang kanyang sarili sa kabila ng panghihina ng kanyang mga binti. Ma, itigil mo na ito. Hindi mo na mababago ang katotohanan gamit ang takot. Ang sigaw ni Marco ay umalingaw-ngaw sa sementadong dingding, ngunit ang tanging sagot ay ang tuyong tawa ni Imelda mula sa kabilang linya. Ang katotohanan ay isinusulat ng mga nanalo, Marco. At sa gabing ito, ang isusulat sa mga pahayagan ay ang pagtatangka mong itakas ang isang kriminal na asawa na naging sanhi ng iyong kapahamakan. Ang boses ni Imelda ay tila isang matalim na kutsilyo. Mga gwardiya, ilabas ang aking anak. Ang babaeng yan ay dalhin sa itim na sasakyan na naghihintay sa likod. Alam niyo na kung saan ang tuloy niya. Sa gitna ng kaguluhan, nang pumasok ang mga armadong lalaki upang kaladkarin si Felicity, isang hindi inaasahang ingay ang narinig mula sa labas ng presinto. Ang tunog ng sunod-sunod na pagbusina ng mga sasakyan at ang malakas na pag-uusap ng maraming tao ay nagsimulang pumasok sa loob ng gusali. Isang pamilyar na boses ang narinig ni Felicity mula sa hallway. Bilisan niyo! Ipakita niyo sa buong mundo ang nangyayari rito. Live tayo sa social media. Ito si Arturo, kasama ang grupo ng mga mamamahayag at ang fashion critic na si Mr. Arnaldo. Ang biglang pagdagsa ng liwanag mula sa mga kamera ng media ay tila isang banal na interbensyon. Sa harap ng mga lens, hindi magawang kumilos ng mga tauhan ni Imelda. Ang takot na malantad ang kanilang iligal na gawain ay mas matindi kaysa sa utos ng kanilang amo. Sa gitna ng kalituhan, nagtagumpay si Marco na itulak si Felicity patungo sa direksyon ni Arturo. Takbo na, Feli! Tapusin mo ang sinimulan natin. Ako na ang bahala rito. Nagawa ni Felicity na makalabas sa gitna ng siksikan ng mga tao. Ang malamig na hangin ng madaling araw ay muling humampas sa kanyang mukha. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito amoy ng pagkatalo. Ito ay amoy ng paparating na paghuhukom. Bumalik siya sa dampa ni Nanay Nora kung saan ang bawat minuto ay tila ginto. 3 araw na lamang bago ang malaking gala ni Imelda. Ang bawat hibla ng kanyang wedding gown ay naghihintay na mabuo. Ang telang puti na dati ay marumi at punit-punit. Ngayon ay tila nagliliwanag sa ilalim ng kamay ni Felicity. Tapos na, bulong ni Felicity habang pinagmamasdan ang gown sa gitna ng silid. Ang wedding gown ay hindi na mukhang luma. Ito ay naging isang obra maestra na tila gawa sa mga ulap at pangarap. Ngunit sa loob ng mga tahi nito ay nakatago ang mga microchip, ang mga orihinal na dokumento ni Arturo at ang recorder na ibinigay ni Marco. Ang bawat disenyo ng borda ay isang mapa ng mga kasalanan ni Imelda. Handa ka na ba, Hija? Tanong ni Nanay Nora habang inaayos ang buhok ni Felicity. Handa na po akong ipakita sa kanila na ang telang pinunit nila ay siyang gagamitin ko para igapos sila sa kanilang sariling kasamaan. Sagot ni Felicity. Ang kanyang mga mata ay wala ng bakas ng luha. Tanging ang malamig na ningning ng katarungan ang nananatili. Huwag kang pupunta, Feli. Papatay nila ang anak ko. Papatay nila ang buhay ko. Ang boses ni Felicity ay tila isang malat na bulong na halos hindi marinig sa gitna ng malamig na dampa. Ang kanyang mga kamay, na dati ay matatag sa paghawak ng karayom, ngayon ay nanginginig ng husto habang hawak ang cellphone na nagpapakita ng larawan ni Sofia.
Ang bawat pagpintig ng kanyang puso ay tila isang marahas na dagok sa kanyang dibdib. Nagpapaalala sa kanya na ang bawat hakbang niya patungo sa katarungan ay maaaring maging huling hininga ng kanyang minamahal na anak. Nakatayo siya sa gitna ng silid, suot ang wedding gown na pinagpuyatan niya, ang obra maestra na dapat ay magpapabagsak kay Imelda. Ang puting tela ay tila nagliliyab sa ilalim ng malamlam na liwanag ng gasera. Ngunit para kay Felicity, ang gown na ito ay naging isang mabigat na pasanin. Ang bawat tahi nito ay tila sumasakal sa kanya. Bawat hiyas ay tila isang patak ng luha ng kanyang anak. Feli, makinig ka sa akin. Iyan ang gusto ni Imelda. Gusto niyang panghinaan ka ng loob. Ang boses ni Arturo ay puno ng awit ng pagpapakalma, ngunit bakas din ang matinding kaba. Kapag hindi ka pumunta sa gala, mawawala ang tanging alas natin. Hindi niya pakakawalan si Sofia kahit sumuko ka pa. Pero Arturo, tingnan mo ito. Isinampal ni Felicity ang cellphone sa mesa. Ang tunog ng gadget na tumama sa kahoy ay tila ang tunog ng kanyang gumuhong mundo. Nakatali ang anak ko. Paano ko magagawang maglakad sa entablado habang ang anak ko ay hindi makahinga sa takot? Nanatiling tahimik si Nanay Nora sa sulok habang dahan-dahang hinahaplos ang laylayan ng gown ni Felicity. Hija, ang isang ina ay hindi lang marunong umiyak. Ang isang ina ay marunong ding makipaglaban sa dilim. Tiwala lang, may mga mata tayo sa loob ng mansyon. Sa kabilang panig ng lungsod, ang grand ballroom ng isang marangyang hotel ay puno ng halakhak, kislap ng mga diamante, at amoy ng mga mamahaling alak. Ito ang gabi ni Madam Imelda Santos. Nakasuot siya ng isang gown na kulay ginto, tila isang reyna na nakaupo sa kanyang trono ng mga kasinungalingan. Ang bawat bati sa kanya ng mga elite ay tila isang papuri sa kanyang katalinuhan sa pagmamanipula. Si Marco ay nakaupo sa kanyang wheelchair sa gilid ng entablado. Ang kanyang muka ay tila isang maskara ng kawalang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay palihim na nagmamasid sa bawat kilos ng mga bodyguard ni Imelda. Ang maliit na earpiece na nakatago sa kanyang tenga ay naglalabas ng mga mahihinang static na tunog mula sa tracker na palihim niyang inilagay sa sasakyan ni Imelda kanina. Ladies and gentlemen, ang anunsyo ng MC ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Ngayong gabi, saksihan natin ang rurok ng sining ng nag-iisang fashion queen, Madam Imelda Santos. Ang palakpakan ay tila isang malakas na alon na dumaragsa. Ngunit sa gitna ng hiyawan, isang malamig na katahimikan ang biglang bumalot ng bumukas ang malaking pinto sa likuran ng ballroom. Isang babae ang pumasok. Hindi ito ang Felicity na kilala nila. Ang gusot-gusot ang damit at laging nakayuko. Ang babaeng naglalakad ngayon sa gitna ng red carpet ay tila isang diyosa ng paghihiganti. Ang kanyang wedding gown ay kumikislap sa bawat galaw ng ilaw. Tila may sariling buhay ang bawat disenyo ng bordarito. Ang bawat hakbang niya ay may tunog ng katatagan. Isang martsa patungo sa harap ng kanyang kaaway. Napahinto ang musika. Ang bawat paningin ay nakatuon sa kanya. Nakita ni Felicity si Imelda sa itaas ng entablado. Ang mukha ng kanyang biyenan ay biglang naging maputla. Ang mga mata nito ay nanlalaki sa gulat at takot. Palihim na hinawakan ni Imelda ang kanyang clutch bag, kung saan alam ni Felicity na naroon ang remote para sa huling banta nito. Lumapit si Felicity sa tapat ng entablado, direkta sa paningin ni Imelda. Ang tensyon sa pagitan nila ay tila kuryenteng handang sumabog sa anumang segundo. Akala mo ba ay matatakot mo ako sa iyong mga larawan, madam? Ang boses ni Felicity ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom, malinaw at puno ng kapangyarihan. Ang bawat tahi ng gown na ito ay may kwento. At ngayong gabi, ang buong mundo ang babasa sa iyong katapusan. Itinaas din Imelda ang kanyang clutch bag. Ang kanyang daliri ay nakapatong na sa isang button.
Isang hakbang pa, Felicity, at hinding-hindi mo na makikita ang anak mo. Ang matinis na tunog ng pagputok ng baril ay tila humiwa sa bawat hibla ng hangin sa loob ng ballroom. Ngunit sa gitna ng sigawan at kaguluhan, nanatiling nakatayo si Felicity sa gitna ng red carpet. Hindi siya tinamaan. Ang bala ay bumaon sa malaking chandelier sa itaas na naging sanhi ng pag-ulan ng mga kristal na tila mga luha ng langit na bumabagsak sa kanyang paligid. Ang mga gwardiya ni Imelda ay napatigil nang pumasok ang mga operatiba ng National Bureau of Investigation. Bitbit ang mga armas at ang awtoridad na matagal nang hinintay ni Felicity. Sa itaas ng entablado, ang gintong gown ni Madam Imelda ay hindi na nagbibigay ng ningning. Ang kanyang muka ay naging kasing putla ng abo at ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na itinatago ang clutch bag. Ang bawat daga ng kanyang mga takong habang pilit na umaatras ay tila tunog ng isang pusong malapit nang sumabog sa takot. Tapos na ang dula, Madam. Ang boses ni Felicity ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom, hindi sa pamamagitan ng mikropono, kundi sa lakas ng kanyang paninindigan. Ang bawat tahi ng gown na ito ay nagsasalita, at sa pagkakataong ito, hindi mo na sila mapapatahimik. Dahan-dahang itinaas ni Felicity ang kanyang kamay at hinawakan ang isang maliit na hiyas sa kanyang baywang. Isang mahinang tunog ng pag-click ang narinig at biglang nagbago ang mga imahe sa higanting screen sa likuran ni Imelda. Hindi na ito ang video ni Sofia. Sa halip, lumitaw ang mga orihinal na dokumento ng factory sa Bulacan, ang mga listahan ng mga biktima ng organ trafficking at ang recorded na boses ni Imelda habang kinakausap ang banyagang kontak tungkol sa presyo ng buhay ng mga bata. Ang bulong-bulungan ng mga panauhin ay naging isang malakas na hiyaw ng pagkagulat at galit. Ang mga taong kanina lang ay sumasamba kay Imelda ay ngayon ay tumitingin sa kanya ng may pandidiri. Ang fashion queen ay nahubaran ng kanyang maskara sa harap ng buong bansa. Kasinungalingan niyan. Inimbento lang yan ng babaeng yan dahil sa inggit. Sigaw ni Imelda. Ang kanyang boses ay matinis at puno ng desperasyon. Lumingon siya kay Marco, na kasalukuyang itinutulak ang kanyang wheelchair patungo sa gitna ng entablado. Marco, anak, sabihin mo sa kanila. Sabihin mong baliw ang asawa mo. Tumigil si Marco sa tabi ng kanyang ina. Tumingin siya kay Felicity at sa isang sandali, ang lahat ng sakit ng nakaraan ay tila naglaho sa isang titig ng paghingi ng tawad. Humarap si Marco sa mga tao at inilabas ang recorder na ibinigay niya kay Felicity, ngunit meron pa itong karugtong. Ang tunay na baliw, ma, ay ang taong naniniwalang kaya niyang kontrolin ang buhay ng lahat gamit ang pera. Ang boses ni Marco ay mahinahon ngunit may bigat na tila isang pinal na hatol. Lahat ng ebidensyang nakikita niyo ay totoo. At ako, bilang inyong anak, ay handang tumestigo laban sa inyo upang matapos na ang sumpang ito sa ating pamilya. Isang malakas na sampal ang ibinigay ni Imelda kay Marco, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na nasaktan ng kanyang anak. Nanatiling matatag si Marco habang si Imelda ay tuluyan ng napaluhod sa entablado. Ang kanyang gintong gown ay gusot-gusot na at nadungisan ng kanyang sariling kahihiyan. Ang katarungan, madam, ay parang telang sutla, bulong ni Felicity habang dinadaanan ang kanyang biyenan. Maaring matagal itong habihin, pero kapag natapos na, wala nang gunting na makakasira rito. Habang inalalayan ng mga pulis si Imelda palabas, ang bawat dagan ng kanyang mga paa sa sahig ay hindi na tunog ng kapangyarihan, kundi tunog ng isang bilanggo. Ang huling nakita ni Felicity ay ang pagbagsak ng korona ni Imelda mula sa kanyang buhok. Gumulong ito sa sahig at huminto sa putikan na dala ng mga sapatos ng mga tao. Lumabas si Felicity sa ballroom. Ang kanyang wedding gown ay kumikislap sa ilalim ng mga bituin. Sa labas, nakita niya ang sasakyan ni Arturo. Bumukas ang pinto at lumabas si Sofia. Tumatakbo patungo sa kanya
ng may malakas na tawa. Mama, Mama, niyakap ni Felicity ang kanyang anak nang higit pa sa anumang yakap na nagawa niya noon. Ang amoy ng buhok ni Sofia, ang init ng balat nito, ay ang tanging tagumpay na mahalaga sa kanya. Ang lahat ng ginto at hiyas ng mundong iniwan niya sa loob ay walang halaga kumpara sa isang pintig ng puso ng kanyang anak. Ang kapayapaan ay hindi matatagpuan sa pagtakas mula sa nakaraan, kundi sa pagharap sa mga aninong pilit tayong hinahabol sa dilim. Sa loob ng maliit na dampa ni Nanay Nora, ang amoy ng bagong saing na kanin at ang halimuyak ng mga pinatuyong bulaklak ay nagbibigay ng isang uri ng katahimikan na matagal nang ipinagkait kay Felicity. Nakaupo siya sa sahig, yakap-yakap ang natutulog na si Sofia. Ang bawat mahinahon at pantay na paghinga ng kanyang anak ay tila isang himig na nagpapagaling sa bawat sugat ng kanyang kaluluwa. Wala na ang mga tubo, wala na ang amoy ng disinfectant, at wala na ang takot na baka sa bawat pagdilat ng bata ay wala siya sa tabi nito. Ngunit sa labas, ang tunog ng paghinto ng isang sasakyan sa gilid ng riles ay muling nagpataas ng balahibo ni Felicity. Ang mahina at dahan-dahang pagbukas ng pinto ng sasakyan ay umalingaw-ngaw sa gabi. Hindi ito ang sasakyan ni Arturo. Ang bawat yabag ng sapatos sa tuyong damo ay tila isang babala na ang kanyang laban ay hindi pa tapos sa pagkakalulong ni Imelda. Dahan-dahang inilapag ni Felicity si Sofia sa banig at tumayo. Kinuha niya ang gunting sa ibabaw ng mesa, ang kaisa-isang sandata na naging saksi sa kanyang paghihirap. Nang bumukas ang pinto, hindi si Imelda ang pumasok, kundi ang lalaking nakasuot ng salamin na sumusunod sa kanila kanina. Mrs. Santos, huwag kang matakot. Wala akong dalang baril. Ang boses ng lalaki ay malamig at kalkulado. Tila isang negosyante na nakikipag-usap tungkol sa isang transaksyon. Ako si Mr. Cheng, ang kliyenteng nawalan ng malaking halaga dahil sa ginawa mo sa gala. Wala akong pakialam sa pera nyo. Tugon ni Felicity, ang kanyang tinig ay hindi nanginginig. Ang lahat ng ebidensya ay nasa kamay na ng awtoridad. Kung ako sa inyo, aalis na ako bago pa kayo madamay sa pagbagsak ni Imelda. Ngumiti ang lalaki ng mapait. Ang mga dokumentong nakuha mo ay bahagi lamang ng katotohanan. Pero ang notebook na ibinigay ni Marco, mayroon itong mga account numbers na pagmamay-ari ng aming grupo. Ibigay mo sa amin ang notebook at pababayaan namin kayong mamuhay ng tahimik. Kung hindi, ang katahimikang hinahanap mo ay magiging katahimikan ng libingan. Sa gitna ng tensyon, biglang bumukas ang ilaw ng isang sasakyan sa labas, tumatama ng direkta sa loob ng dampa. Isang wheelchair ang pumasok sa pintuan, itinutulak ni Arturo. Si Marco, na may bakas ng matinding pagod ngunit may ningning ng determinasyon sa mga mata, ay humarang sa pagitan ni Felicity at ni Mr. Cheng. Ang notebook ay wala na sa kanya, Cheng. Sabi ni Marco, ang boses niya ay puno ng awtoridad. Ipinadala ko na ang digital copies niyan sa International Police bago pa man ako pumunta rito. Kung may mangyayaring masama kay Felicity o kay Sofia, automatikong lalabas ang lahat ng pangalan nyo sa bawat news outlet sa Asia. It's a dead man's switch. Isuko mo na ang laban na ito habang may pagkakataon ka pa. Napatitig si Mr. Cheng kay Marco. Ang katahimikan sa loob ng silid ay tila isang mahigpit na lubid na handang maputol. Pagkalipas ng ilang sandali, dahan-dahang inayos ng lalaki ang kanyang coat at tumalikod. Matalino ka, Marco. Katulad ka rin ng iyong ina, ngunit sa maling paraan. Huwag mong isiping tapos na ito. Nang makaalis ang lalaki, ang lahat ay tila nakahinga ng maluwag. Napaupo si Marco sa kanyang wheelchair. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa pagod. Lumapit si Felicity sa kanya, hindi bilang asawang muling nagmamahal, kundi bilang isang taong nakakita ng pagbabago. Lumipas ang ilang buwan. Ang ingay ng lungsod ay napalitan ng tunog ng dagat at ang huni ng mga ibon.
Sa isang maliit na bayan sa tabi ng baybayin, isang bagong tindahan ang nagbukas. Ang karatula nito ay simple lamang, Felicity's Stitches. Sa loob, si Felicity ay hindi na nananahi sa dilim. Ang sikat ng araw ay malayang pumapasok sa malaking bintana. Nagbibigay ng kulay sa mga telang cotton at linen na kanyang ginagamit. Si Sofia ay nakaupo sa isang maliit na bangko sa tabi niya, masayang naglalaro sa mga makukulay na butones. Tinitigan ni Felicity ang kanyang wedding gown na nakasabit na ngayon sa isang frame sa pader ng shop. Hindi na ito ang simbolo ng dusa. Ito ay isang obra maestra ng katatagan. Ang bawat punit na itinahi niya ay nagsisilbing paalala na ang pinakamagandang damit ay ang damit na gawa mula sa pag-asa. Mama, tahiin natin ang damit ng manika ko, tanong ni Sofia. Sige anak, tuturuan kita kung paano gumawa ng pinakamalakas na tahi sa mundo. Nakangiting sagot ni Felicity habang hinahawakan ng maliit na kamay ng kanyang anak. Ang bawat hampas ng alon sa pampang ay tila isang marahang kamay na humahaplos sa mga pilat ng nakaraan ni Felicity. Isang taon na ang lumipas mula nang ang ingay ng mga kamera at ang lamig ng rehas ay naging bahagi ng kanyang gabi-gabing panaginip. Ngayon, sa ilalim ng dapit hapong nagbibigay ng kulay ginto sa karagatan, ang tanging naririnig niya ay ang payapang paghinga ng mundo at ang malakas na tawa ni Sofia na nakikipaglaro sa mga aso sa buhanginan. Ang shop na Felicity's Stitches ay hindi lamang naging isang lugar ng negosyo. Ito ay naging isang kanlungan. Ang bawat telang dumadaan sa kanyang mga kamay ay hindi na nagdadala ng bigat ng kasinungalingan. Sa halip, ang bawat tahi niya ay puno ng mga kwento ng pag-asa mula sa mga kababaihang tinuturuan niya. Mga inang tulad niya na minsan ding binalot ng dilim, ngunit natutong muling hanapin ang liwanag. Sa kanyang lamesa, nakapatong ang isang sulat mula kay Marco. Hindi na ito ang sulat ng isang lalaking hunyurukan o puno ng puot. Ipinadala ni Marco ang isang larawan niya na nakatayo ng mag-isa, walang wheelchair, at may payak ng ngiti sa labas ng isang rehabilitation center sa Batanes. Sa kanyang sulat, sinabi niya ang mga salitang matagal nang hinihintay ng puso ni Felicity. Feli, hindi ko hinihiling na balikan mo ako. Hinihiling ko lang na sa bawat paghakbang ko, malaman mong ginagawa ko ito upang maging karapat-dapat sa pangalang iniwan mo sa amin. Ang katarungan ay nakamit na natin, pero ang kapayapaan ay isang bagay na kailangan nating tahiin araw-araw. Pinagmasdan ni Felicity ang lumang susi at ang telang midnight blue na ipinadala ni Imelda mula sa kulungan. Hindi niya binuksan ang lumang studio ni Imelda upang kunin ang huling koleksyon para sa sariling kasikatan. Sa halip, ginawa niyang isang foundation ang studio na iyon, isang paaralan para sa mga batang biktima ng pang-aabuso kung saan ang sining ay ginagamit upang maghilom at hindi upang manakit. Napagtanto ni Felicity na ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng paglimot sa sakit. Ito ay ang pagpili na huwag nang hayaan ang sakit na iyon ang magdikta ng iyong bukas. Ang bawat punit sa kanyang wedding gown noon ay hindi na mga sugat na kumikirot, kundi mga disenyo ng isang matatag na pagkatao. Sa tanong na kung nahanap na ba niya ang kapayapaan, ang sagot ay makikita sa bawat pagngiti niya habang pinapanood si Sofia. Ang bata ay wala ng bakas ng pekeng sakit. Ang pisngi nito ay mapula at ang mga mata ay nagniningning sa tunay na kalusugan. Ang katarungan ay naibigay na ng batas, ngunit ang tunay na tagumpay ay ang makitang malaya ang kanyang anak mula sa anino ng mga santos. Ang aral na iniwan ng kanyang paglalakbay ay simple ngunit malalim. Ang buhay ay parang isang piraso ng tela. Maaring punitin ito ng tadhana, dungisan ng ibang tao o sunugin ng mga pagsubok. Ngunit hanggat hawak mo ang karayom ng pananampalataya at ang sinulid ng pagmamahal sa sarili, palaging may pagkakataon
na bumuo ng isang bagong obra maestra. Walang basura sa kamay ng isang taong marunong bumuo ng sining mula sa kanyang mga luha. Dahan-dahang lumapit si Sofia kay Felicity at niyakap ang kanyang baywang. Mama, tingnan mo ang langit. Parang kulay ng paborito mong tela. Tumingala si Felicity. Ang langit ay may halong asul, lila, at rosas. Mga kulay ng isang bagong simula. Oo, anak. At bukas, gagawa tayo ng mas magandang disenyo. Ang huling sulyap ni Felicity sa kanyang wedding gown na nakakwadro sa dingding ay hindi na may kasamang pait. Ito ay isang paalala na siya ay isang ghost tailor na natutong maging reyna ng sarili niyang tadhana. Sa bawat tibok ng kanyang puso, naramdaman niya ang ganap na paglaya. Ang bawat hibla ng kanyang buhay ay maayos ng nakatali, hindi sa utang na loob, kundi sa purong pag-ibig. Sa huli, ang bawat hibla ng ating buhay ay maayos ng nakatali, hindi sa utang na loob na nagpapakubaba, kundi sa purong pag-ibig na nagpapalaya. Sa puntong ito, nais kong magpasalamat ng buong puso sa inyong pakikinig at pagsama sa bawat pahina ng buhay ni Felicity mula sa simula hanggang sa huling yugto. Hindi naging madali ang isulat ang kwentong ito. May mga gabing nanginginig din ang aking mga kamay, lalo na nang isulat ko ang sandali ng pagbagsak ni Feli sa gitna ng ulan. Ang sandaling pakiramdam niya ay wala na siyang halaga. Ang bawat luhang inilarawan ko sa kanyang mga mata ay dala rin ng sarili kong emosyon habang iniisip ang hirap na dinaranas ng maraming kababaihan sa totoong buhay. Ang kwento ni Felicity ay hango sa mga aninong madalas nating hindi napapansin. Ang mga taong tahimik na nagsasakripisyo sa dilim para lamang mabuhay ang kanilang mga mahal sa buhay. Nais kong ipaalala sa inyo na ang pagpapatawad at pag-asa ay tila isang maliit na mitya ng gasera sa gitna ng bagyo. Maaaring humina ito, pero hinding-hindi ito mamamatay hanggat meron tayong pananalig. Tulad ng isang karayom, ang buhay ay maaaring makatusok at makasakit, ngunit ito rin ang tanging kagamitan na kayang magtahi ng isang wasak na bukas. Bago tayo tuluyang magpaalam sa mundong ito ng mga santos at ni Felicity, may isang bagay akong gustong itanong sa inyo. Kung kayo ang nasa kalagayan ni Feli, kaya nyo rin bang patawarin ang isang asawang tulad ni Marco? O mas pipiliin nyo bang ibaon na lamang siya sa limot kasama ng nakaraan? Naniniwala ba kayo na ang bawat tao ay karapat-dapat sa ikalawang pagkakataon? Sana ay naging makabuluhan ang oras na inilaan ninyo sa pakikinig sa aming munting handog. Kung naantig ang inyong mga puso, huwag po sana ninyong kalimutang i-like ang video na ito at i-share ang kwento ni Felicity sa inyong mga kaibigan at mahal sa buhay. Iwanan din po ninyo ang inyong mga saloobin sa comment section dahil ang inyong mga boses ang nagbibigay buhay sa aming sining. Maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento ng pag-ibig, pag-asa at tagumpay. Pagpalain po kayong lahat.